Ayun na nga ho mga kababayan, todo effort itong dalawa na 'to sa pagpapaliwanag dun sa ginawa nila kay Grijaldo, ah. Ang dating itong si Ace Barbers mga kababayan, parang 'di ho ata maganda gising niya ngayong umaga. Dito sa video na 'to, pag-usapan ho natin itong naging interview nitong si Dan Fernandez at itong si Robert Ace Barbers. Ang problema, bakit wala si Abante diyan? 'Di ba kayong dalawa ni Abante nakipag-usap? Bakit si Ace Barbers kasama mo diyan sa interview na 'yan? Para mas okay sana, dapat siya sinama mo diyan. Ang problema ho dito, baka pati etong si, Fernandez at itong si Abante, medyo nagkakalabuan na ngayong mga panahon na 'to. Sa tingin ko nagsisisihan na sila, "Bakit mo pa kasi ako tinawag? Bakit mo pa ako sinama diyan sa Grijaldo na 'yan, ngayon nahahatsit din ako kasama mo?" Masyado kasi kayong bida-bida, yan ang napapala ng mga bida-bida. At hindi tayo nagbibida-bida, eh. Lagi lang tayo dun sa deadly ika nga, di ba? O, di ba? Pero bago natin pag-usapan yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumahan sa ating community, yung join button ho nandyan dyan sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan. Itong Pulse Asia na to, yan ang tamang survey. Di ba? Yung sa Okta Research, naku, huwag nyo kong paniwalaan yun. Diba? Ang trust rating na nakuha nitong si Vice President Sara Duterte, 61%, palakpakan na natin. Kaya ba sinasabi natin? Ibig sabihin, yung ibang mga, tingnan natin sa mga susunod na panahon, pagka yung Pulse Asia na yan, medyo sumablay, alam na ho natin dahilan. Alam na ho natin ang dahilan kung sakaling ang Pulse Asia na yan, biglang linaglag nila ito si VP Sara, alam na ho natin yan, kung ano ibig sabihin yan, di ba? Pero habang ganyan ho ang pinapakita nila sa mga survey, ibig sabihin, kailangan ho natin silang palakpakan nila. Eto mga kababayan, pakinggan na ho natin ang nangyaring talakayan nitong si Dan Fernandez, yung interview nila dito kay Ma'am Pinky Web. Pakinggan ho natin ang kanilang paliwanag kaugnay doon sa ginawang kalokohan nitong si Dan Fernandez. Ba't kasi kinakausap nyo pa? Bakit hindi nyo na lang hayaan yung mga witness na magsalita dyan sa, dyan sa Tuwad Committee? Huwag nyo nang kausapin kasi. Dan Fernandez, who was a special mention in today's Senate hearing. Gentlemen, thank you for joining me on my pilot episode. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Thank you for having us, Pinky. Kong, And it's good to see you again, Good to see and you. Kong Dan. Congratulations. Thank you, sir. So I hope to see more of you. Umpisahan na po natin. I wanted to ask you first, ano yung assessment niyo? Pero punta na ako. Let's get on point with Okay. Congressman Dan Fernandez. Special mention, Special mention, kayo yeah. daw ay dinala si Colonel Grijaldo sa isang kwarto doon sa house ba? Bida-bida ho kasi yan si Dan Fernandez, eh. At basically, to cut a long story short, maybe later we can play his thought. Sinabi mo sa kanya na patotohanan itong supplemental affidavit ni Colonel Garma na merong Naku. reward system sa drug war, sir. Okay, Totoo sige. ba ito? Alright. Alam mo kasi anong nangyari talaga noon, it was Rohina Garma who told us, kasi nagkaroon siya ng affidavit second affidavit. So sabi niya sa amin, ang makakatulong sa kanya Sige sir, tuloy-tuloy mo lang pagpapaliwanag. Kasi ngayong mga panahon na to, tostado ka na sa social media. Wala na akong naniniwala sa mga paliwanag niyo. Kasi nakita ko yung mga lumang video nitong si Dan Fernandez. Talaga naman ano na ho siya, talagang binibira niya ho talaga itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Bago pa lang tatakbo pa lang ng pagka-presidente itong si Tatay Diggs. Binibira na ho niya si Fernandez. na malaki dyan, yung kanyang kaibigan, si Colonel Grijaldo. Which sabi ko, dito si Grijaldo. E di, bitahan natin para mas malaman natin kung ano yung sasabihin mo, na sinabi mo, na makakatulong siya sa iyo. So, ang sabi niya, dadali niya yung dalawang lawyer niya para at least mag-witness na sa pag-uusap namin. So, we called si Grijaldo. So, nung nandun na kami sa loob, sinabi namin, ito yung affidavit. So, ano dito yung mga sinasabi ni Colonel Garma na makakatulong ka sa kanya. Sabi niya, hindi ko po alam mo yan, wala ko alam dyan. Kasi sabi ni Colonel Garma, alam mo daw yung cash reward. Hindi po, wala po akong alam dyan. O yung sa 1990, Ito, ganito yan. Hindi, ganito yung inano nyo dyan. Yung mga sinabi ni Grijaldo doon sa naging meeting nyo, totoo lahat yun. Yung sinabi na maging general, sinubukan nyo lang, kumbaga, tinansya nyo lang tong si Grijaldo kung maano nyo siya, kumbaga makakarga nyo siya, yung mapapasunod nyo siya dyan sa naratibo nyo sa Tuwadcom. Kaso nung nakita nyo, yung mama medyo nanunuwag, hindi nyo na tinuloy. Yun ang totoo doon. Real talk, yun na talaga nangyari doon. Sinubukan nyo itong si Grijaldo, sinubukan nyo siyang kausapin, sinubukan nyo siyang isama dyan sa inyong circus dyan sa Tuwad Committee. Kaso nung nakita nyo, sinabi niya, hindi ko alam yan. At wala kayong hawak dyan sa mama na yan. Hindi siya naging GM ng PCSO. Diba? Wala kayong papanghahawakan. Hindi, pagka kinulong nyo yan,
Siguro, be my guest, sabi pa siguro sa inyo ni Grijaldo, ito dala ko na gamit ko. Alam ko na gagawin nyo sa akin, di ba? By the way, meron palang itong si Mayor Baste Duterte kung sakaling magkaroon ng fundraising, yung donation drive para dito kay Colonel Grijaldo. Dahil iko-contempt po itong mga itong mga ulupong na to, iko-contempt po yan sigurado sa susunod na hearing. Kailan yan? After tomorrow sa 6, magkakaroon ho ng pagdinig yung Tuwad Committee at panigurado gigisahin ho nila yung si Grijaldo. Kaya naman kung sakaling nakakulong yan si Grijaldo, kawawa naman nga naman ho yung pamilya niya at tapos nakakulong pa siya dyan sa House of Representatives. Kung sakaling magkaroon ng donation drive, tulungan ho natin niya si Colonel Grijaldo. Sabi niya, wala pa ho ako dyan. So, ibig sabihin, wala ka may tutulong kay Colonel Garma. Sabi niya, wala po ako may tutulong. So, we let him go. That's it. That's Wala kang all. sinabi, Kong Dan, na ito lang kailangan mong basahin, no? Walang ganon. Kasi it's parang 4 pages of the... I think 3 or 4 pages. So, what we... Ang issue natin dito, yung mga abogado ni Garma, panigurado, papatotohanan yung sinasabi na yan, itong si Tantan. Ilalaglag ho nila yung si Colonel Grijaldo. For sure. Ano yan dalawang abogado ni Garma, si Abante at si Fernandez, nag-iisa lamang, itong si Colonel Grijaldo. 4 versus 1. Sinong mas papaniwalaan? Yung statement ng 4 na sinungaling? O dito kay Colonel Grijaldo na wala naman siyang makukuha kung sasabihin niya yung mga ganyang klaseng litanya sa Senado. At kung paninindigan niya na talagang kinausap siya nitong mga ulupong na to. Diba? Sino mas papaniwalaan nyo? Diba? Ang ini-establish nila ngayon, kadikit yan ni Digong, bata yan ni De La Rosa. Kaso yun ang problema ho dito, yung mama meron talagang paninindigan. Kaya kung sakaling matuloy yung sinabi nitong si Mayor Baste Duterte, tulungan ho natin ang mama. We did, no? Nandun pa nga si Saka, primarily, nung nandun kami, may sinabi niya Kasi sinabi niya, nandun na yung lawyer. As a matter of fact, kahit tanungin mo yung mga lawyers yung huli ang dumating. Ang sinabi niya kasi, nung dumating siya, andun na yung mga lawyer. Wala. Kumbaga, Sinong nandun sa tinatawag kwarto? pa namin yung lawyer. So, sino yung nandun sa kwarto initially? I cannot remember, parang meron pa akong isang napansin na tao doon. Hindi ko alam kung ay staff namin, but andun yung isang tao na kilala ko sa mukha. Tapos si Chairman Abante, ako, saka yung dalawang lawyer. But never nagagawin namin yun. Hindi, ang problema, bakit nyo kakausapin? Pinakiusapan kayo ni Garma. Sino ba yung si Garma para pagbigyan nyo? Kung kausapin nyo yan si Grijaldo, alam niya yung mga yung mga nasa sworn affidavit ko. Yung mismo si Garma, di niya alam yung nasa sworn affidavit niya, di ba? Tapos, ipapakausap pa sa inyo tong si Grijaldo dahil alam niya yung nasa sworn affidavit. Hindi. Ang sinasabihin nyo, naghahanap lang kayo ng isang tao na kung saan magsusolidify o magkukorroborate doon sa statement nitong si Rina Garma. Ayun lang ho yun. Kahit na paano nyo paikot-ikutin yan, babalik pa rin tayo doon sa tanong na bakit nyo sinausap. Diba? Yun sa Quadcom that we will coerce, no? Kasi coerce, merong force And we will never do that. You know why? He's not that important. Huwag siya magpaka-importante dahil hindi namin siya kailangan. And at the same time, ito nga, para may bakit nyo? Hindi, para ka naman tanga, sir, Diba? Paano mo sasabihin hindi importante? Sinabi na nga ni Garma, alam niya yung mga nakasulat sa sworn affidavit ko. Huwag ka masyadong feeling, sir. Diba? Tingnan nyo naman, hindi pa nag-uumpisa ang hearing, binabanatan na ho nila yung si Grijaldo. Tingnan nyo na lang kung mga kababayan ang mangyayari sa November 6. Tingnan nyo kung paano nila igagank yung si Grijaldo. Hindi pa nag-uumpisa, hindi siya importante. Bakit nyo kinakausap? Bakit nyo binibigyan ng basahin mo to? Yan lang naman ang importante. Di ba? Bill na rin ng katotohanan, no? At we're talking about the truthfulness of what transpired. Prior to the Quadcom, yung talagang hearing namin with Colonel Garma, si Colonel Garma was asking us, na meron daw siyang sasabihin na gusto niyang magsabi ng totoo. It was like 2 or 3 times. Meron kaming common friend, si Major Mola. Si Major Mola kasi taga-amin. So, kinontak ako. And then sabi ko nga kay Chairman Ace, pare, may gusto mo makipag-usap ni kasi meron daw mga sasabihin. Sabi ko, samahan mo ako. Para at least may transparency. So, nung nandun na kami, ang akala ko, ang kausap namin, si Garma lang, saka yung friend namin. Then suddenly, andun si Colonel Grijaldo. Kasama siya? Kasama si Colonel Garma. And everything changes. Walang nasabi sa amin si Ayan, Chairman Ace can attest on that. So you were there? I was there. Okay. I was there. But that was before the time when we invited Colonel Garma to appear before the Quadcom.
Kasi I think nung meron ng invitation sa kanya, that's when she started asking for a meeting kay Congressman Dan. Prior to her first appearance. Yes, okay, prior to so her to first clear, appearance. to clear everything. Oo, naku po, marami hong nabubulgar ha. Hindi tayo nagkaroon ng ganyang klaseng disclosure bago nyo pinaharap si Garma. Ha? Hindi nyo sinabing, bago pa siya humarap dyan sa Tuwad Committee, nagkita-kita na kayo. Yan na nga ba sinasabi natin? Baka yung pag-aangas niya nung una siyang humarap dyan sa Tuwad Committee, ano pa ho yun, yung kasama sa script yun, ika nga. Tapos ikukulong ka namin, papalabasin natin na ganito, na magigipit ka para talagang kakanta ka, ika nga. Kala So nyo, bago pa siya sige. magpakita, gusto ka nang makita. Yes. Kausapin. Oo, at yun na nga, itong meron kasi akong kaibigan na sinasabi, Sir, pasensya ka na kasi nabago lahat nang dumating si Colonel Grijaldo. Bakit sino ba yun si Colonel Grijaldo? Kasi bata ho yan may mga sinasabi siya, bata siya ni Gerald Bato, ganyan-ganyan. Ayun na nga ba sinasabi natin? Congressman Dan Fernandez, yan na tayo papunta. Sisirain na natin yung credibility ng mama. Bata siya ni Bato. Yan ang problema natin dyan. Ngayon ho, mga kababayan, para masira yung naging testimonya nitong si Grijaldo, magkaroon ng duda sa kaisipan ng ating mga kababayan, palalabasin nitong mga walang yang congressman na to, na bata nitong mga Duterte, nitong si Senator Bato de la Rosa, yang si Colonel Grijaldo. No? So, hindi naman namin alam yun. Wala po kami pakialam doon. But somehow, nare-relate namin kung bakit siya nagkakaganito ngayon. Remember, Pinky, Nagkakaganito si sino? Colonel Grijaldo, bakit siya nagkakaganito? Why? Because meron kaming hearing nung last, tinanong ko si Colonel Andulan, si Colonel Andulan, na involved doon sa assassination kay Mayor Halili sa kay Mayor Perez. Si Colonel Andulan, siya ang humuli doon sa Paul Guy na si Konsehal Norbin Tamisi na Los Baños. So, Yung umiyak nung hearing. Yes. Oo, Paul tinanong Guy. namin si Colonel Andulan, anong relasyon mo kay General Bato? Tinanong ko So sabi niya, PNPA po siya, na-assign siya sa PNPA. At doon, nung panahon na yun, si PNP si General Bato, at nandun yung anak niya na nag-aaral sa PNPA. Right. And you I asked think, about their relationship. I remember that. yes, and sabi ko nga, that is your relationship. Sabi ko gano'n. So ngayon, maraming mga post na lumabas tungkol doon sa atake sa akin ni General Bato. And now, I nag-search ako, inalam ko, ano ba si Colonel Si Boy Google. Ano yan, hindi nag-hire ng abogado, puro Google lang ho siya. Pag meron siyang nabasa, search kagad sa Google. Kay General Bato during that time, siya ang controller ng, I think, Region 6 or Region 4A. And I was trying to comprehend yung napanood ko kanina. It's something that is personal, na nasaktan siya sa mga sinabi ko. And it's something that he wanted to discredit the whole of the Quadcom. So, okay. So, let's go to that. So, yung pong sinabi ni Colonel Grijaldo, syempre, nandito ho kayong dalawa, kayo po overall chairman of the Quadcom. I can imagine that you both will be singing the same tune. Hindi naman Correct, ilalaglag syempre. ni Kong AC, Kong Dan, and baliktaran, ano po. So, is this Colonel Natawa na lang kung si ano. Bakit alam mo yung script namin, Pinky? Hindi kami maglalaglagan yan dalawa nitong si Ace Barber. Siyempre, ganyan ho talaga. Talagang pagtutulong-tulungan ho nila itong mga Duterte. Kasi yun naman ho talaga goal eh. Ano ba yung endgame dito? Pakulong si Duterte? Hindi ho yun na yung endgame. Hindi ho nila balak ipakulong si Digong, hindi ho nila balak sampahan ng kaso si Digong. Wala ho rin silang pakialam dyan. Ang gusto lang ho nila, mawasak yung mga legasiya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaso isa pa, tingin ko itong si Tatay Digong, ano pa yan na winarningan na sila. Yung pagharap niya. Ano na yun? Warning na yun yung pagharap nitong si Tatay Digong sa Senado. No? Kung sakaling umisa pa kayo dyan sa Quad Committee at kung ano-ano pa yung mga kalokohan na ginawa nyo, talagang magsasalita ho yan si Tatay Digong dyan sa Senado. Isang pagsasalita lang ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, halos tumaob ho itong Tuwad Committee na to. Isipin nyo na lang ho mga kababayan, kung sakaling magsalita dyan si Tatay Digong at lalo niyang idiin yung kanyang mga punto kung bakit niya ginawa yung war on drugs na yan, lalo hong mababahon sa kahihiyan itong mga Tuwad Committee na to. Grijaldo's word now against Congressman Dan Fernandez? Ganun ba ho yan? Or Colonel Grijaldo and President Rodrigo Duterte versus Royina Garma? Ako, if you're going to ask my opinion, ang tingin ko dyan, unang-una tama yung sinabi ni Kong Dan Hindi naman importante si Grijaldo Even if we know that, the General Barayuga assassination happened when he was the chief of police ng Mandaluyong City. And I don't know whether there was a spot report on that particular incident. Usually yan, sa police, may kasamang report dapat yan And then,
the issue went wayward, no? Dumabot na tayo dito kay ano. Sabi ni Kong Dan, hindi naman importante 'yun. So I don't know anong objective, bakit kailangan sabihin ni Colonel Grijaldo na parang he's making it appear that the Kong Dan wanted him to sign any document, parang forcefully, no? Walang ganun. Hindi, ang sabihin nyo ganito, nasunog lang kayo. Pero kung yung si Grijaldo, sumang-ayon dun sa supplemental affidavit nitong si Rio Inagarma, sa tingin ho natin, ibang usapan na yun. Sa tingin ho natin, yung si Grijaldo ang pinakamatapang. Si Grijaldo ang pinakakapani-paniwala. Tama mali. Pero ngayon, dahil hindi siya umayon doon sa sworn affidavit nito si Rio Inagarma, hindi naman siya importante. Wala naman talaga siya. Kumbaga, kinausap lang kami ni Rio Inagarma na alam niya to, kaya namin Hindi yun. Nasunog kayo yung nasabihin nyo. First, parang gano'n. Oo. Parang, Sumisimple because pa kayo. lahat ng witnesses ng Quadcom, Pinky, and for the information of the public, lahat yan ay merong affidavit. Yes. I remember And you say that. they always volunteer that. The only time that we can get them to appear before the Quadcom is, one, kapag meron silang affidavit. Two, they have to pass through the rigorous vetting process Yes. of the legal team, no? If you notice, itong kay Colonel Garma, the time that she appeared on her third, we were all surprised. Bakit? Kasi we didn't know that she was with her lawyers and meron siyang affidavit. Supplemental, No, that's the first. yun pa yung una niya. Yun yung oo. first niya. So, nung Tapos, nilabas niya, pwede siya magdagdag, sabi niya, ng Sabi karagdagang niya, medalya. kulang dun pa yung sa- information. If I recall things that I know that I did not write in my first affidavit, Nung umagulgul ho yung si Garma, ang tinutukoy nila nung umagulgul. Kitang-kita naman ho, di ba? Hindi yun napilitan. Wala hong namilit kay Garma nung mga panahon na yun. Kitang-kita naman mga kababayan. I'm more than willing. Nasa affidavit din niya yan. So, just going back to that time, no? Naka-9 na ho ba kayo or 10? 10. Okay, 10 na. Paten. Paten na. Okay, coming to, going into 10, ano? Nung nagsalita po si Colonel Garma, if you look at the body language of the chairman, parang nagulat po sila. Kayo yon. In fact, there was a time that Congressman Dong Gonzales, who shows up every so often during the House Quad Committee hearing, at sinabi niya na, pwede bang ulitin mo yung nilalaman ng affidavit mo dahil umiiyak siya. So na baka isipin ng tao, she was coerced Yes. into That's correct. writing that affidavit and saying it in front of you guys. So, Yun nga mga kababayan, simple lang naman ho kasi. Ano ho ba ang nag-udyok? Ito yung unang affidavit mo. All of a sudden, pagbalik mo, talagang bumaliktad ka. Ika nga. Ano yung mga nagtulak sa'yo para sabihin mo yung mga litanya na yan? Kasi yung paninindigan mo nung una kang lumabas, di ba? Talaga napaka-firm nung napakatibay ho talaga. Ay, hindi siya basta-basta natitinag doon sa mga pambubulyaw nitong si Paduano, di ba? Nambubulyaw ho yan eh. Tsaka yung si Romeo Acop, noon hong na-contempt siya, maya-maya bumaliktad doon siya. Okay lang sana kung ikinulong siya doon sa labas ng batasang pambansa, yung pagbalik niya sa bagay, pagkaho kasi nakulong na kayo. Na ano na kumbaga, makukorner na kayo nitong mga buhaya na to itong sila Dan Fernandez, kumbaga makakausap na kayo. Yung mga naratibo na gusto nilang itakbo ng hearing, yun ho talaga ang mangyayari. Kung maalala nyo mga kababayan, noong nakulong, na-contempt, itong si Doc Lorraine Badoy at itong si Ka Eric dyan sa House of Representatives, anong sabi nila? Maya't maya, merong nagpupuntang staff ng mga congressman at sinasabi nila na magpasori na lang kayo. I-admit nyo na lang na sinabi nyo yun na ganito na lang sabihin nyo. Meron nung nagtutulak sa kanila na sabihin yung mga bagay na yun para matapos na lang ang lahat ng usapan. Magpasori na lang kayo kay speaker, kesyo ganito, na nagkamali kayo, yung ganun ho. Yung tanggapin na lang nila na fake news. Wala namang fake news. Nagtatanong nga sila doon paano nila tatanggapin na nagkamali sila. Yun ang problema dito. Meron ho silang ganong gawain dyan sa House of Representatives. Yung track record nila sa pakikipag-usap sa mga resource person na nakukontempt dyan sa batasan, meron ho talaga silang ganong mga gawain. Kinakausap ho talaga nila. So, how different? Siguro ang tanong ko dyan, how do we differentiate a Colonel Garma versus a Colonel Grijaldo now? The difference? Oh, kasi ang sinasabi niya, it's his word against your word, Congressman Dan, na gusto mo, dinala mo siya sa isang kwarto, nandun yung abogado ni Colonel Garma para patutuhanan niya. Yeah, patutuhanan. But I never said any affidavit.
I'm never asking him to execute any affidavit. Hindi. Sabi niya, ito yung affidavit ni Colonel Garma. Oo, sinasabi And then ko, ito lang ang babasahin actually, mo. hindi ganun ang pagkakasabi ko, Pinky. Ang pagkakasabi ko sa kanya, sinasabi ni Colonel Garma na kaibigan Hindi naman Sir Halata na natataranta ka. Hindi pa tapos ang tanong, bumibira ka na. Hayaan mo munang matapos ang tanong. Para hindi ko kayo napaghahalata. at ikaw lamang makakapagsabi ng totoong nangyari ang reward system. Yun ang sinabi ko sa kanya. At kaya nga tinuro ko, ito totoo ba to about sa reward system? I think I remember number 17. Nasabi ko sa kanya, ito, totoo ba itong sinasabi ni Garma na ikaw makakapagpatotoo? Hindi ho, sir. Wala ho. Kaya umakyat ako doon sa unang page. Sabi ko sa 1999, ito, pwede mo bang sabihin na totoo dahil sinabi ni Garma? Hindi po, wala So po. categorically, you're saying you did not tell him to say these things? No, walang ganoon. Wala. Kasi nga siyempre, remember, Pinky ha, nakakalungkot yan. Because kanina nga nagtanong sa akin si Ace saan nangyari yung kay Grijaldo? Hindi niya alam. Hindi ko alam So, eh. alam mo, Oh, I know. tingin mo, Yes. I will decide on my own and Chairman Abante will You decide. and Congressman Yes, Abante. we cannot decide on Tapos our sinabi own. pa daw ni allegedly ni Congressman Abante na, Colonel ka, di ba? Ay, wala ka bang ambisyon maging general? Walang, walang ganoon. Anong kapasidad namin para sabihin yun? At hindi Ano daw kapasidad nila para... kayo naman para ang problema dito mga kababayan, ginagawa ho nilang tanga yung sambayan ng Pilipino. Kitang-kita naman kung anong gusto nyo mangyari dyan sa House of Representatives. Yun ho ang nangyayari, kaya wag nyo kami paandaran na anong kapasidad namin para gawin yun. Lahat na nga ng gusto nyo mangyari dyan, pamimigay ng ayuda, magpatawag ng kung sino-sino, bastusin yung kung sino-sino. Tapos sasabihin nyo, anong kapasidad nyo na gawin yun? Anak ng tao, hindi ganon. namin pwedeng pakialaman yung mga promotion na under the jurisdiction of the PNP and Sige. also the President. Okay, to end the issue on Colonel Grijaldo, what do you plan to do about this? With Grijaldo's statement. With his statement at the Senate? You know, we will still invite him kapag dumating na doon sa issue where he is involved, no? Especially when we speak about or discuss the issue on the Barayuga case, Yes. no? Shooting. Kasi meron pang mga Yung sa Barayuga case, tatingin ho natin, talagang ibabagsak kaya na yun kay Grijaldo. Tingnan ho natin. Kasi meron hong ganyang mga gawain dyan, yung pagka ikaw na pinag-initan ka dyan, talagang gagawan ka nila ng problema para, kumbaga, magtanda ka. Wag ka ano yan, sasampulan ho nila yan si Grijaldo na yung mga resource person, di kayo basta-basta pwedeng kumanay dito. Hindi nyo kami basta pwedeng i-name drop sa ibang hearing dyan sa Senado, hindi nyo kami pwedeng ibanatan. Sasampulan ho nila. Tingnan ho natin kung paano nila sampulan itong si Colonel Grijaldo. details that needs to be ironed out. No, number one, ano ba yung report na nilagay nyo dun sa police report when that incident happened? Ikaw yung chief of police eh. Number two, ano yung, meron bang identity o meron bang witnesses na nakakita nung incident na yun? Anong sinakyan? Anong itsura? Ano yung Wasn't there a baril? CCTV, sir? There was a CCTV. That's why we wanted to see whether that was all incorporated in the police report. If it was a complete police report. Because kumbaga. apparently there are issues that there seems to be some sort of a cover-up on the real score. No? Well, just to add, is it incumbent upon the Quadcom team to invite him in the next hearing because of what he said about that encounter with Congressman Dan Fernandez? Well, ako actually, sa totoo lang, lesser issue si Grijaldo eh. Ako, I don't want to dwell deeply on him eh. Because diversion yan eh. Hindi natin ako sa akin, sa sarili ko. Dahil I know for a fact na talaga hindi Kung diversion pala yung si Grijaldo, bakit nyo pa kasi kinausap? Di ba? Yes, ito naman si Congressman Dan Fernandez. Dapat huwag nyo na kasi next time. Matuto na kayo dyan sa ano nyo na yan, na lesson nyo na huwag kayong kausap ng mga resources. nangyari. So you're not sinasabi affected niya. by it? No, I'm not affected. Kasi sa totoo lang, parang natatawa nga ako sa kanya because it's full of lies. Dapat sinabi niya yung unang-una nung dumating siya sa meeting natin, andun siya, parang pigilan niya si Colonel Garma. Oh, tell us about that before we go on a break. So he was there too? Yung kay Colonel Garma, nung first meeting namin, prior to the Quadcom hearing, he was not even invited. I don't know why he was there. Because si Colonel Garma was about to tell everything to us already. And that's the reason why I called Chairman Ace. So ano sinabi ni Colonel Grijaldo? During that time. Oh, why did you say nasa that pipigilan niya sana si Colonel Garma? Andun siya sa gitna, andito kami si Ace, andito ako, andito si Colonel Garma, andito yung kaibigan kong si Major Mola. And then gitna siya. we were talking to Garma. Andun siya, hindi namin alam what happened because apparently this Major Mola was trying to tell us that she's going to reveal everything. And then suddenly everything changes. The problem is they invited us. Si Chairman Ace na nagbayad ng 19,000 pesos. At saka kaya talaga naman invited palagi si Grijaldo in all our hearings eh. So he has to be there. Yeah. Because at any time during the hearing, we can ask questions to him. We're going to take a short break. When we come back, we'll have more.
Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, dumako ho tayo sa banat nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Antonio Trillanes. Hindi ho natin napanood to, no? Nasa lakad ho tayo. Ngayon pa lang ho natin papasadahan to. Droga is Ito ho, droga. pakinggan ho natin to. Hold up is hold up. Kidnapping is kidnapping. Kaya nga sabi ko, pag nagsalubong tayo sa isang kanto, nagulot ako. So, ano? Ngayon sabi ni Trillanes, may draft yung sa Senate hearing, yung statement mo na may draft na daw na nasabi sa ICC. Anong reaction natin dito? Alam mo kung maniwala kayo ni Trillanes ang pakla na yan, walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong, hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sinasagutin yung buonan. Wala. Yan ang isang misteryo. May isang tao na bobo, bakit lumusot sa PMA. Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa ang ulol kung hindi magpublika, gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung kala mo, ano, the idiot, itong si Trillanes, ano ang style ng buang na yan? Kung katabi ka niya, at ayaw niya, ikaw, pipinturahan ka niya ng itom para maging puti ang ulol na yan. Correct. Wala namang Madami yung ganyan ngayon, no? Sa totoo lang, madami yung ganyan. No, pipinturahan kanila ng itim. Anak ng towa, oh. medal of valor, wala namang medal of merit. Tapos nagwala dyan sa... Alam mo, kung ako ang presidente ng panahon na yun, patay na yan. Kung ako ng presidente tapos mag-mutiny na matagal nang kasabay siguro ng ditong ibang cemetery. Mayroon kayo nung gali, ay Trillanes, akala niya matapang siya. Yung pagkakala niya kay sundalo sa dumaan ng PMA. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo. PMA yan. Pero itong ulol na ito, bakit sumali na yan sa inyo? Siya lang may utak, siya yung may bayag na po Trillanes. Tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa. Wala ka nang ginawa sa bayan mo. You have nothing to contribute or had contributed to this country. Nag-umpisa ka, lumabas ka ng barak, gulo ka, binigyan ka ng amnesty. Ngayon, ang bunganga mo, bunganga keke. Kala mo na sundalo ng wala. Ano ba tradisyon niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas? Pero alam niyo mga kababayan, gustong-gusto ho yan ni Trillanes sa totoo lang. Yung pinapansin siya, kasi kay SP ho yun eh. Kaya kaya lahat no ng ginagawa na yan ni Trillanes, para mapansin lang ho siya ni Tatay Digong. Sobrang obseso ng mama na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Kasi inaya ho niyang maging katandem itong si Tatay Digong noong 2016. Kaso, hindi ho siya tinanggap ni Tatay Digong kasi kayo ba naman, kudita kayo, tapos pagka isang truck pa lang ng sundalo pinapadala sa inyo, sumuko ka na agad. Kaya wala ko kasing paninindigan niya si Trililing, kaya hindi siya tinanggap nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pinas, para kung magsalita ka ng hero. What have you contributed to this country? No. May hatid ka ba ng kapwa mo Pilipino na pobre na ihatid mo sa ospital? Nalagaan mo? Nagpakain ka ba dyan sa mahirap ng tao sa Maynila? Hindi ka nga kilala sa Caloocan kapag gusto kang... Alam mo, pag dumapo ka dyan sa Caloocan, doon ako magkampanya. Utang ina mo, doon ba ako makita? Doon kita babuhin. Talagang babuhin, talagang babuhin. At kunin ko yung mga istorya ng mga classmates mo sa PMA, pati yung sundalo. Doon ko sabihin sila, ito yung sinabi ng mga sundalo sa ulol na ito. Ang problema nito, hindi ang misteryo natin is kung natuli ba itong animal na ito. Buang-buang gago para sino.
Mayor, may you also say, bali, ano po ba ang mensahe niyo sa inyong parents considering ang mga nangyayari ngayon sa inyo? Well, maybe sa langit, I'd like to assume or presume na sa langit na tatay ko rin nanay. Kita naman nila ang sukot. At malapit na rin ako. Tanda na ako. Kunting panahon ako. Kung makita yung katawan ko, dito na rin ako. Sabi ko dyan lang, sa isang kanto, tinuro ko nga bibongas dyan para hindi masyado. Yung mga ganun, because of my Chinese ancestry. Diba ano ng tao siguro na may duwa kong Egypt. Mayor, what can you say about dun sa mga nagsasabi na dapat din daw nalakanin yung mga naging biktima daw ng PJK? Bakit? Siguro sa 100 may palpak siguro na sa. Tanong ko, ito ang mga pulis natin, mga buang ito. Kasi dumadaan ng psychiatric test. May psychological sila, examination. Hindi naman itong bagong mga pulis ng Pilipinas, pulis ko noon na magpatay ng ibig kong sabihin, yung kayong pumasok talaga sa droga. Hindi lang sa droga, hindi alam ng Pilipinas. Nung bago akong mayor, marami kidnapper, hold upper. Nakita niyo dito, kayong mga taga-Davao dyan, dinidisplay ko sa daan. Yung mga kidnapper, hinahayaan ko muna na paramihin ko yung langaw bago paramihin ko sa punerarya ko nito. Galit talaga sa kriminal, lalo na ang droga, kasi sisirain nila. Ang market kasi ng droga, bata. Mga anak natin, teenager, high school. Pag nasira yan, sira na ang buhay niya. Sira na ang pamilya niya. Wala ng future yung bata na yan. Correct, totoo yan. Tapos pinaaral hanggang college, dugo at pawis ng nanay pati tatay. Pagdating doon sa college, bigyan mo ng droga, bigyan mo ng siyabo. Pag naloko, napurnada ang pawis nila. At gano'n na lang kung gaano Grabe, no? Ama ho kasi siya, alam niyo yung pakiramdam na inalagaan mo, pinalaki mo, iningatan mo. Tapos, itong mga tulak na to, hihikayatin lang nilang gumamit ng ipinagbabawal na, diba, pulburo ng anak mo. Masakit ho talaga yun, no? Pero hindi yun hong dahilan, iba ho ang dahilan nitong si Marbil. Mamaya, pag-usapan mo na. Ano nangyari dito kay Marbil? Kasi daw yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon, hindi daw sila gumagamit dahil sila yung mga addict. Ginuluho nitong si Marbil. Mamaya kung usapan natin yun. Yung ginaganon? Wala Tagalog dito. Yung pinakrampol. Gano'n lang. Wala akong patawad. Kidnapper, umalis ka na kasi pag naabutan kita, utang ilibing ka talaga dyan sa pakanting mo. Mayor, bumisita po si BBM tungkol sa iningan ng kanyang papa o kanyang ama. Sabi po nung mga nakararami na wala po din silang utang na loob sa iyo. Ano po yung ano po Wala silang utang na loob sa akin? Yes po, kasi kayo po yung dahilan kung bakit naibig po ng kanyang papa doon sa iningan ng kanyang. Wala akong utang na loob sa kanila. Wala silang utang na loob sa akin. Hindi ko tahangan ng loob ito. Hindi kami magkilala, hindi kami magpinsan. Wala akong. Hindi ako naniningin. Trabaho lang ako. If they offered to say that statement, they are utterly ridiculous. Lahat yung trabaho ko. Mayor, aside dun sa mga biktima ng PJK, nananawagan din ng hustisya ang pamilya ng mga pulis na nagano ng warga. Yan lang. Ang mahirap ito, mga ganitong human rights. Tinitignan nila yung patay na tao dyan, sabihin mong biktima ng ano. Sige. Paano yung mga polis ko, mga sundalo ko? Ayan, nakalibin din dito banda. Paano yan? Paano yung mga sibilyan? At paano yung mga pamilya dito sa Pilipinas na nasira ang buhay nila dahil sa droga? Kayo mga durugista, talagang papatayin ko kayo.
At kayong taga Davao, alam ninyo. At balita ako isang araw sa pumasok niya. Maaga ka dito. Mayor, ano po ang reaction natin dito tungkol sa statement ni Senador Ejercito na dapat ilinto na yung investigation ng Baron Drugs? Wala akong pakialam. Mag-imbisigan kami hanggang... Pero I would appreciate, alam mo, hindi yan ang... Okay, maganda yung sinabi ni Senator Ejercito. Isa yan kung bakit. Alam mo kung bakit. Ito, nagawa ito ng Silyo. Kasi may negosyo pa ang tatay pati yung nanay ko. Yung buhay sila. Pero hindi yung milyon-milyon. Yung hanap buhay lang. Kung namatay itong tatay ko, dahan-dahan lang pinagawa ng nanay ko. Kasi love niya eh. Pero kami, kayo, alam mo ninyo, kayo mga taga-Davao. Wala akong... Kaya kung patawag ako ng patawag sa Maynila, padala nila ako ng ticket. May pera ako, may retirement ako. Malaki. Ang problema, hanggang kailan ako mabuhay sa mundong ito. Retirement pay ko na lang ang doon ko papunin yung pamasahe ko. Meron kung sa meron, pero hindi ito tatagal ng 7 to 10 years. Buti sana kung may mag-disponer sila na pero na, hindi lahat ng tao na opisyal, presidente ng Diaman sa Macau. Alam nito yan. Mayor, nabanggit niyo po na hindi enough yung time doon sa Senate hearing. Bali, ano pa po ba yung mga bagay na gusto niyo pang ma-open or ma-discuss doon? Basta gawain ng gobyerno, hintuin ang, kasi gobyerno yan, hintuin hindi yan truga. Kasi yan talaga ang puno. Masisira ang bayan natin yan. Kawawa ang next generation. Yung nag-high school, pati maging college. Huwag na masyadong nasa media kasi alam ko, brugit pa kayo lahat. Mayor, kung iimbitahan ka sa platform na ng Congress with regards to investigation sa Wang Lugas, pupunta ka ba, Mayor? Alam mo mga ganito yan, hindi naman ako nagpapasuklado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lahat. Yun na yung that will be the meat, yung substance ng testimony ko. Kung gusto niya malaman nila na extradition Chile, sinabi ko wala. Maraming patay, pero hindi. Sabi ko, hindi naman binabaril. Kung paulit-ulit ang nila, okay na lang baka, pero total pareho rin ang sagot ko. Magdebate lang kami mga debate noon. Pareho rin ang sagot ko. Kaya sa tingin mo natin, di na talaga papupuntahin niya si Tatay Digong, no? Kahit ano pa yung tanong sa kanya, iisa lang ang sagot niya, no? Kaya, okay na ho siguro yung pagpunta niya dyan sa Senado, yung mga aso ni Tambaluslos, kumbinsido na ho doon sa mga sinabi niya. At sa tingin nila, sapat na yon para sampahan ng mga kaso itong si Dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na nga dito na unahan tatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat dyan. Mahal natin Pilipinas.